Let's all stand once again and at the last verse of the song for choir, let's sing song number 174, Dwelling Computer. Song number 174, Dwelling Computer. On the Christmas now,
Isang magandang umaga po sa inyo lahat na magkabigat niyo ako at sa Bicol, magandang araw sa inyo. Tapos, tapos sa Bisaya, good morning, ano sa Bisaya? I will talk sa inyo na ayong makalamit ang ligwayan. Good morning. Okay, salamat po sa pagkakataon dito. Salamat, Padre Ronnie. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pastor. Congratulations po dahil gawain ng Panginoon dito ay patuloy po ang ating improvement. Salamat po. Yung music ministry ng mga church talagang buhay. Kami po ang nangangarap na ngayong aming buhay ay makakapot sa antas na kayo ng Mato Church. Pero marami rin pinagdaanan ng Mato Church bago nagawa ng maganda at maayos na buhay. Kaya salamat po. Doon pa lamang sa awitin po ay pwede na tayo makatanggap ng pagkawala at pinagpapalan ng ay wala na siguro yung teaching mo. Hindi totoo po yan. Kung talagang mo tayo ay respective tayo ay with open heart. Doon pa lamang sa pag-aawitan ay pwede ka ng pagpalan. Doon pa lamang sa tulad pinagpala ka na yun yung vitamin ka lang. Mamadali ako gusto ko awitan yung buhay. Doon pa lamang sa tulad na pinagpala ka na. Tama. Hindi. Apa din ba yun? So, ito, talaga na nakakalaga na wakit pa. Maganda po, nandito ko doon. Ano ba yun? School tayo yun. Okay, kaya salamat po. Dito po tayo sa book of Ephesians. Panibago po yung positive po, doon sa Romana talaga. Malaki po talaga maganda ito na nakakapanood. Kahit bagyo ang mag-Christian na kapakahiliwala natin. Ephesians chapter 4 tayo. Sabay ko na lang po ito ang electric panama. Okay. Ilang oras ako pwede mag-preach dito para o ilang araw. Mga 30 minutes pa lang. 30 minutes and 1 hour. Ephesians chapter 4 please. Verse number 1.
May Espiritu tayo. Ephesians chapter 4. Tumayo tayo lahat bilang pagkalang po sa salita ng Panginoon. Ephesians chapter 4, verse number 1 at number 17. Okay na po ang Espiritu. Verse number 1 at verse number 17. Basahin po natin ang mga today. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Verse 17. This I say, therefore, and testify unto the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Manalangin tayo. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang kami ng inyong mga anak ay maging magkasama-sama at ang iyong banal na pangalan ay aming maparangalan at mapapulong. Salamat po sa Mother Church at sa ministry. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Ngayon po ay natin po siya sa Davao at gawin din siya at maging pagpapalala. At salamat din po sa kanyang pamilya, at bawat manggagawa, at bawat membro sa iglesia ito na nagpapatuloy at nananatili, nagiging katuwang ng inyong lingkod at aming pastor. Inyong po kaming samahan, O Diyos, sa umagang ito. Iyakan niyo po kami ng iyong mga salita. Gamitin mo ang lapit ng lingkod at maging taluyan lamang ng iyong pagpapala. Bigyan ng marunungan at maging pagpapala mo. Ito po ay dalangin namin, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Pwede na po tayo maupo. Ito pong book of Ephesians ay meron din siyang similarity pag pinasa niyo yung book of Romans. Ito pong book of Ephesians, one of the book in Christian Ephesians. Ito po yung Ephesians, Philippians, Colossians, saka yung Philemon. Yan po yung Christian Ephesians ni Apostle Paul. He wrote this book where he was in the prison. Okay? Mapapansin nyo, ginamit ni Apostle Pablo dito yung sa chapter 4, yung word number 4. I think this is right. Okay, sabi niya, I therefore, the prisoner of the Lord Jesus Christ, beseech you. Kung paano sa book of Romans, mapapansin nyo, sa Romans chapter 12, nakalagay doon, I beseech you, therefore. Kaya, nais natin tignan, makikita ko natin dito sa book of Ephesians, sa chapters 1 hanggang 3, mapapansin ko dyan, it talks about doctrine. Pero nais natin, ang pinakamansahe po natin ngayong umaga, at mapapansin nyo, ang binigyan ng diin at pansin ni Apostol Pablo, doon sa chapter 4, sa chapter 5, at sa chapter 6 is about walk, yung lakad. Sa pagdating sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, ay tumutukoy sa doctrine. Pagdating sa chapter 4, chapter 5, chapter 6, about duty, yung walk. Kaya mapapasin nyo, maraming beses, binigyan ng pansin na Apostol Pablo dito yung walk. And the title of our lesson this morning, let's walk together. Let's walk together. Iba-iba yung ating lakad. May mga maglakad, mabilis, may maglakad, may hindi. Pero sinasabi natin lakad dito, yung manner of life, yung ating buhay. In chapter 1 up to chapter 3, yan po, it talks about doctrine. Our riches in Christ. Mapapasin nyo, tinuro ni Apostol Pablo dyan, andyan yung election, andyan yung
adoption, andyan yung predestination, talagang mga karbito yan, mga doktrina. And that is our riches in Christ. As sinabi na Ephesians chapter 1, verse number 3, meron tayong spiritual blessing. Marami natin spiritual blessing, mga kapatid. Na ikaw ay maligtas, na ikaw ay maging anak ng Diyos. We were accepted in the beloved of God. Ephesians chapter 1, verse 6. Ephesians 1, verse 4. Andun yung election, verse number 5. Andun yung predestination. Okay? Andun din yung adoption, na ikaw ay hindi tunay na anak ng Diyos, pero tayo ay pinaring anak ng Diyos. When we say adoption is placing as an adult son. Ikaw ay, kung wala kang, hindi ka mag-anak, wala kang baby, siyempre, ang pupukin mo yung cute, maliit, sakbol. Pero hindi ka puputok na mga 40 years old na. O 50 years old, na 60 years old. Pero iba sa atin, nila na makalikasan at the age of 40, at the age of 50, at the age of 60, hindi tayo mga anak ng Diyos, pero tayo ay inarin at itinuloy mga anak ng Diyos nung tanggapin natin si Kristo. Kaya itinuloy niya doon, our riches in Christ, napakayaman natin in heavenly places. Na Ephesians 1 verse 6. Pagdating sa chapters 4, 5, and 6, tinuro na niya po sa Pablo dyan yung ating duty, our responsibilities in Christ. Yung itinuro niya sa chapter 1 hanggang chapter 3, kailangan sa chapter 4 hanggang chapter 6, ipabuhay natin. Makita sa buhay natin. Ganun eh, mapapasin yung Book of Romans, walang pinakaiba rin. Yung Romans chapter 12, verse 1, sabi niya, I beseech you therefore, and that is a conclusion of the statement, the word therefore. From chapter 1 to chapter 11, it talks about doctrine. Pagdating na doon sa chapter 12 onward, up to chapter 16, it talks about duty. Okay, kaya mapapasin nyo dyan sa kanyang sulat about walk, yung ating lakad. Let's walk together. Hindi lamang isang tao ito, isang Kristiyano ito, ipamubuhay sa salita ng Diyos, yung isa naman sa play ang buhay. Let's walk together. I-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya natin ang salita ng Diyos ay nakikita sa buhay natin. Hello? Are you listening? Hindi lamang tayo tagapakinig ng salita ng Panginoon, kundi tayo ay tagapagpad ng salita ng Diyos. Not only hearers of the word, but James said, a doer of the word. At doon tayo pagpapalain ng Panginoon, sabi at this man shall be blessed in his name, a doer of the word. Kaya nga si James, mapapasin nyo sa kanyang sulat, is justification before men. Ang pananampalataya ay hindi nakikita ng tao. Ang pananampalataya ay nakikita ng Diyos. Diba? Sabi ng Bible, Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to Him must believe that He is, and in order of them that diligently seek Him. Yung pananampalataya, nakikita ng Diyos sa ating mga puso. Pero, sabi ng 1 Thessalonians 1:3, ando yung word of faith. Okay? Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. Sabi ng Apostol Pablo. Kaya yung pananampalataya ay may gawa. At yung gawa ang siyang nakikita ng mga tao. Hello? Kaya tulad itong Church ng Panginoon sa Davao ito, ay nagsimula sa Tonga at nakita yung growing faith. Pananampalataya yung lumanabo. Sinasabi ko natin yung walk, yung nakikita sa ating buhay. Tatlong bagay lang ho ang ating pagkakalan ngayong umaga. Number 1, walk in unity. Number 2, walk in purity. And number 3, walk in harmony. Number 1, walk in unity. Walk in unity. Sinasabi niya po sa Pablo, pwede tayong lumakad na may pagkakaisa. Pwede.
Hello, kaya sabi nga, in chapter 4, I therefore, the prisoner of the Lord Jesus, or prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, for bearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the man of peace. Andiyan po yung grace, the grace of unity. Sa ating lang mga sarili, likas tayo mga kapatid. Tao tayo. May yabang ang pera tao. As we do. Walang patience. Pero Paul said, with all lowliness and meekness. Meekness is not weakness, but meekness is power to control. With long suffering, forbearing one another in love. Magpasalan sa isa't isa, may labing kapag-ibig. Magtiisa sa isa't isa. Mapapansin nyo, matagal na siyang Kristiyano, pero hindi pa rin lumanan po. The Bible says, forbearing one another in love. Endeavoring to keep the unity of the Spirit and man of peace. The grace of unity, and in verses 4 to 6, the ground of unity. He said, there is one body, one Spirit, even as you all in one hope of your calling, one Lord, one faith, and one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. The ground of unity. Isa sa ating mga anak, sabi, bakit yan kaaway? Parang magkaiba yung magulat mo. So, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. The ground of unity, and verses 7 to 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. The gifts for you. Wala po tayong apostle. The last apostle is Apostle Paul. Wala po tayong propeta. We do not believe in extra revelation of God. The Bible is final. And the final, the revealed will of God. Meron po evangelists, pastors, and teachers. Okay? The gifts for you. Yan mga nagtuturo. And in verse 12 to 16, the growth of unity. In verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, and something of 14, that grades 14 or more children goes to and grow. Kaya number one natin yan, walk in unity. It can be done. It is possible. Andiyan po yung the grace, the ground, and the gifts, and we can see the growth of unity. And number two, not only walk in unity, number two, walk in purity. Walk in purity. Alam niyo, purity, sabi nga, nung nilabasa po ay, purity is the foundation of marriage. Kaya mga young people, when you take for granted. In verse number 7, Paul said, this I say, therefore, and testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk. Ngayon, kayo ay mga mananampalataya na, kayo ay mga anak ng Diyos, kayo ay mga Kristiyano. Henceforth, Paul said, walk not as other Gentiles walk. Walk in purity,
number 1, walk not as other Gentiles. Alam natin, may mga hindi doon, may mga naligtas. Okay? At may mga hindi pa naligtas. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag natin lakaran yung lakad ng mga unsaved. Christians think differently from unsaved people. Kaya sabi na dito, that your henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, in the emptiness, futility of their mind. Sa kawalan kabuluhan at kanilang pag-iisip, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, iba ang ating pag-iisip. Isa sa pag-iisip ng mga unsaved. Ang pag-iisip mo ay mga Diyos. Walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Christians think differently from unsaved people. Note the emphasis here on thinking. The emphasis of Apostle Paul here is on thinking. Ginamit niya yung verse 17 and verse 23 about mind. And be renewed in the spirit of your mind. In verse number 18, understanding, having the understanding darkened, being alienated from the light of God. You see, having the understanding darkened. Verse number 18, ginamit yung ignorance. And in verse number 20, learn Christ. It's about mind. Salvation begins with repentance. Repentance is a change of mind that leads a person to a change of conduct. Kaya mapapalasin nyo sa panahon ni John the Baptist, pero ng tao gusto magpabautismo. Pero ang sabi ni John the Baptist, bring forth fruits of repentance. Repentance is a change of mind. Ang totoong taong nagsisi, may pagbabago sa buhay niya. Salvation begins with repentance, which is a change of mind. May pagbabago sa buhay niya. Alam mo, kapakalan ang mga kabataan ngayon, sila po, in their young age, sila po ay nakakilala sa Panginoon. O nakakilala sa Panginoon, ako'y nasa college na. Sana kilala ako sa Panginoon, sana mag-elementary. Okay? Maraming sayang na panahon at maraming sayang na pagkakataon. Mga kapatid. Ang isang taong naligtas, iba ang pananaw sa buhay niya. Nagbabago. Oh, bakit mo nasa kailangan na sa buhay? Nung ako'y iligtas, wala. Pero kung tayo nakakilala sa pagbigago ng Panginoon, yung ating pananaw sa buhay. The whole outlook of a person changes when he trusts Christ, including his values, goals, and interpretation of life. That's what he's saying. Walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Wow. Let there be not only walk not as other Gentiles walk, let there be in chapter 5, in verse number 2, and walk in love. Walk in love. Walk in love. Halika mababasa niyo yung book of Corinthians. The people there are gifted people. Pero ang problema sa chapter 13, panapay. Kahit kayong tao, masasabi niyo, you are a book like the
talented, multi-gifted person. Pero wala kang pag-ibig. Walk in love. Kaya sabi doon sa chapter 4 in verse 21, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Walk in love. Let's put away bitterness. Yung papakitan. Yung meron you are humbly righteous in your heart. Maganda kahit sino pwede yung kamayan dito. Awitin man natin yung ligayan ng buhay. Wala kang sino-sino, lahat ay pwede mong kamayan at lahat ay pwede mong ipigan. Wala kang iniiwasan sapagkat wala kang anumang sama ng loob sa kanya. Hello? Ako hindi magkagawin. Pag kumawin ng ligayan ng buhay, nakapitan ka natin. Yan ang sisimulan sa una. Hello? Magkano sisimulan? Pag may umakit, bisa nila lapit sa atin. Kapatid, wala tayong kapunan ng halaga. Kasi pag may utang, ako nagpapakutang, magiging mataas ang memory ko. Ikaw na may utang, meron kang memory ko. Ito ko yung kaya excuse lang, di ba alam mo, alaga yung individual ng buhay natin po sa akin, hindi ko alam. Hindi para sa iyo, kung tinatama ka, ikaw may gawin. Kung may tama ka, yan yung tamang gawin. Pero, nangyayari yun eh. Let's walk in love. Walk in love. Lumala tayo na may pag-ibig. Another one in verse 7. Be not ye therefore partakers with them, for you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Let your seed not only walk as other Gentiles, walk in love. Let your seed walk as children of light. For you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. Walk as children of light. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine. Ano ang silbi ng ilaw na hindi nag-iwanag? Ano ang silbi ng mga pumbilang ito, ilaw nito, at pagkilalo mo sa gabi, walang iwanag? Walk as children of light, and be not partakers with them. Pastor, para ma-affect ko sila, sabi ko sila Bible. Sabi ng Pastor Pablo, tungkol sa mga Budyo, ako yung Budyo, at sa walang mga utusan, ako yung sa walang utusan. Kaya tungkol sa mga lasinggero, ako yung lasinggero din. Sa mga manalugal din ako. Nagsusugal din ako. Hindi po naman. Walk as children of light. Alam niyo yan ang ating puhunan ng ating testimony. Okay. Wala na dito, muraya. Sa biyaya na kayo, mayroong testimony. Pero sa naman, alam nila, testimony. Kaya kami, kailangan ayusin ang buhay namin. Para rin kami sampayan. Tawad. Pag nalagwag, wala, hindi maniniwala yung mga tao. Pag born again, first to live na kayo dyan.
Hello. Walk as children of light. Okay. Another one, verse 15 to 17 in John chapter 3, 20, 21. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Let me walk carefully. Walk carefully. Circumspect comes from two Latin words, which mean looking around. Looking around. Kaya lang mag-iingat. Looking around. The Greek word carries the idea of precision and accuracy. Precision and accuracy. Kung ipa-praise natin at babasahin natin, babasahin natin ang pinaka-meaning, see then that you walk carefully with exactness. See then that you walk carefully with exactness. Alin na the word circumspectly, kung babasahin yan doon sa pinaka-original word, acrobos. Acrobos. Doon ang galing salitang acrobatic. Kaya yung napapanood mo sa kapital, hindi mga magician yun, tumulong na ito sa magkapital tulo, ng tubo, o yung mag-awat, o alambre. Hindi magic yun. They walk carefully with exactness. They know how to balance. Kaya hindi sila nahulog. They walk carefully. Bawat hakbang, kailangan sila mag-ingat. Pwede mahulog sila. They walk carefully with exactness is the meaning. The opposite would be walking carelessly and without proper guidance and forethought. Without proper guidance. Pasalamat tayo, meron tayong church, meron tayong pastor, may mga Sunday school teachers, may nagpapaalala sa atin, may nagtutulong sa atin, may nagsasabi sa atin, upang maging tama ang ating lahat. Hello? Siguro kung may kasabihan at kabigubang lang, that is your own Diyos. Pinili mo yan. Hindi ka nag-ingat. Wala namang bumagsak na bigay. Puti-puti. Kailangan mag-ingat tayo. Alala ko, nagkaroon ng problema sa tumana na mayroong isang young lady na nakalata ng auntie niya na pag-ingat. Pag-ingat niya ay mabilis. At Ano suspect ako? Ako daw, tapos may mag-isa. Gumagawa na kasi. Ako sa kumay auntie, pastor, siya ko kayo. Nakatawa na po kayo. At that time, kailangan maging maingat. Kasi, maingat. Maingat. Eh kung ako i-claim, ako, that you walk carefully with exactness. Kailangan maingat. That you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kailangan maging tayo mga. Huwag mo sabihin ikaw ay
malakas, matibay. Kailangan natin tayo. When we walk carefully, it is a mark of wisdom. Once we walk carefully, it is a mark of wisdom. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Isang kalimutan natin. Hindi mo po kayo pinakit. Sa mundo ito, mayroon din tayo po na nag-endeavoy. Tingnan po yun, Kristiyan tayo. Di ba? May pupunta minsan sa church, may mga nagtataka. Pinapasok nung worker. Pinapasok. Pinahanap yung pastor. Eh, meron kami sa inyo na may pangalan-spirit, pangalan mo, may advantage, meron din disadvantage, kung sa mapagsamantala. Nahanap ako sa kaya sa pastor ko sir, pinapasok na ano, worker pasok. Ito na lang sa kapila. Nagbilis ako ng mga sila, papahan. So, sino po ang hinahanap ninyo? Yung pastor dito. Eh, kasi po, kilala mo yung si pastor, may kinilig pa isang pastor, kilala mo yun. At humihingi ng pera. Eh, sabi ko po, kung kailangan yung pera, sama ko kayo sa panagsabi. O kaya sa bilis, kapag o, di wala po. Mahirap. Walk carefully. Walk circumspectly, not as fools, but as Pardon the word, circumspectly, not as fools, but as wise. Walk carefully. It is a mark of wisdom. Verse number 16, sabi niya, redeeming the time, because the days are evil, life is short. But we have to take advantage of the time. Take advantage of the time. Life is short. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Mamaya, bukas, life is short. Take advantage of the time. Huwag natin sayangin. If there is an opportunity, grab the opportunity. Hello? And because the days are evil. Ano yung sasabi ng Pastor Pablo sa panahon nila, matinding persecution? The days are evil. Kaya pag may pagkakataon, makapag-share ng gospel, hindi nila sinasayang pagkakataon. Seize the moment. Huwag natin sayang, grab the opportunity. Walk carefully. Number 2 natin, walk in purity. Walk not as other Gentiles. Letter B, walk in love. Letter C, walk as children of light. And letter D, walk carefully. Number 3, last point na tayo. Walk in harmony. Walk in harmony. Okay? Mag-jump na mo tayo dito sa verse number 21 po. Diba? Walk in harmony. Sinasabi ni Apostol Pablo, sa bawat relationship dapat merong harmony. Pagkakakita niyo yan, sa loob ng tahanan, okay, doon sa opisina man, yung maganda dapat yung ating relationship merong harmony. And the principle in harmony is submission.
Kaya sabi nga sa verse number 21, okay, submitting yourselves one to another in the faith of God. Submitting one another in the faith of God. Bakit meron pong away sa loob ng tahanan, meron pong away sa loob ng church, may away doon sa loob ng opisina, ang problema po, only by pride, comment, confession. But with a well-advised, Proverbs 13, but with a well-advised, babasahin po. Proverbs 13:10 is wisdom. Wisdom. Only by pride comes contention. Yung po ang problema, bakit meron quality, may away, may contention, meron pong strife, pride. Ayaw magpasabot ng gusto. Kaya dito po sa Ephesians chapter 5, sinasabi ni Apostol Pablo yung magandang relasyon sa loob ng tahanan. Okay? Alam nyo, wala nang pinakamagandang lugar kundi yung tahanan. And one of the best place in this world is home. Oo, kaya yung mga nasa abroad, tao gusto ng buhay, tao ng homesick. Gusto na lang umuwi. Sila naman kung ikaw wala ka sa church, kung estudyante ka, wala ka sa school, kung ikaw empleyado, wala ka sa opisina, nasa tahanan ka sa family. Home is composed of family. Place of fellowship, place of friendship. Diba? Wala nang kakanta doon sa anak. Ando si tatay, ando si nanay, ando yung mga anak. Ang ganda. At nais, mangyari dito, magkaroon ng harmony, walk in harmony, relationship between husbands and wives. Relationship between husbands and wives. Bakit nakakaproblema ang mag-asawa ko? Dahil mali ang paununo ng lalaki o di kaya yung asawang babae. Mabrad, ayaw niyang magpasakot. Isa lang yung sabi ng tama. Kaya number 1 natin dyan, sabi ng verse 22. Tama-tama po ito kasi tama-tama. Marami na yung matos. Hindi lang po ito para sa asawang babae. Magpapagay mo sa asawa na lang. Sabi mo dyan, just wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Magpasakot. Alam nyo, ginamit din ni Apostol Pedro doon sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Ginamit niya doon subjection. Subjection is a military term. Tingnan mo lang natin kung 1 Peter chapter 3. Likewise, alam mo yung ginamit yung word na likewise. Dahil meron magandang example na nagbigay ko ng iba, kundi ang Panginoong Yesus sa verse 21. Maganda pa, hindi kami mga ginagamit na salita, likewise. Magkakaroon din naman. Likewise. Hindi magiging mahirap sa asawang babae ang magpasakot kung merong napo ng salitang likewise. Okay? Nasa verse number 21, chapter 2, verse 21, for even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example,
that we should follow His steps. Okay? Likewise, sabi ng chapter 3, verse 1, ye wives be in subjection to your husbands. The word subjection is a military term. Anong ibig sabihin po ng subjection? To place under rank. To place under rank. Kung tawag dito sa yung mga ko, ilan ay tatlong bulaklak yan, o isang bulaklak. Inutusan na ng isang bituin, isa. Sa luto ka, sunod ka. To place under rank. Yes, sir! Kahit na-kernel ka, inutusan ka ng general, sunod ka. Mataas na rank. Kernel ka. General. Sunod ka. To place under rank. You see, sinasabi ni Apostol Pedro dito, that submission is an obligation. Obligation po yan. Sinasabi niya, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, meron kayo yung unsaved na asawang lalaki. Obey not the word, sabi niya, that if any obey not the word, they also may without the word be wrong. It's not only an obligation, but an opportunity to win your unsaved husband. Kaya hindi natin maabay yung kasawang lalaki, bakit? Yung ugali mo, bakit? Kristiyan pa natin tayo. Hello? Sino dito ang second asawa? Isa, dalawa. O sino dito may unsaved? It is an obligation, it is an opportunity. Submission not only an obligation, an opportunity, but submission, tinutukoy kayo dito, it is an ornament. Ornament. Hindi lang ang makahiya sa pagkakasal at utan ng pagkakasal na maalam mo yung asawa ng lalaki. Ang sinasabi ni Pedro dito, pwede natin maalam ang asawa ng lalaki. Look at your Bible, sabi na, while they behold your chaste conversation, coupled with you, whose adorning, let it not be the outward adorning of ladies that hair. Pa-stay ka, pwede bang package din, pag pa-stay ka, pwede pa rin ba yung ugali mo makasama na pa-stay din? Pa-stay ka ng po. Haliwanan yung ugali. Whose adorning does it not be that outward adorning of braiding the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be what the Bible says. The hidden man of the heart is that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit. Submission is an ornament. Yan dapat itinis natin. Hello, are you listening? An ornament of a meek and quiet spirit, which the sight of God is a great price. Pagkakaloon sa jewelry store, the gold, the silver, ay napakamahal na, pero pa-depression, pero itusan ko. Kaya maganda yung nalibig kung yung asawang babae ay marunong magpasakot.
Hello, are you listening? Amen, ladies. Amen, wives. Wala ka na. Hello, ladies, wives. Mamaya pupunta tayo sa lalaki, mas maganda. Sila natin. Diba? Ephesians chapter 5, ano mo tayo? Sabi nyo dyan, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. He gives, Apostle Paul gives two reasons for this command. The Lordship of Christ, sa verse 22, sabi niya, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Alam niyo, hindi mahirap sa isang babae, asawang babae na magpasakop sa asawang lalaki sapagkat nagpapasakop siya sa Panginoon. Reflection lamang yan ng iyong submission sa Panginoon pag ikaw ay nagpapasakop sa iyong asawang lalaki. Kaya sabi natin, even as unto, sabi niya, as unto the Lord. Kung paano ikaw ay nagpasakop sa Panginoon under yung Lordship of Christ, under yung headship of your husband. The headship of the man in Christ in verse number 23, for the husband is the head of the wife. Headship is not dictatorship. You are not inferior to your husband. Alam niyo, they were not competitor. They complemented each other. Amen? Hindi yan papaalisan ng mga asawa. Hindi magaling si Mr. Hindi magaling si Mrs. When the Christian wife submits herself to Christ and lets Christ be the Lord of her life, she will not difficulty submitting to her husband. This does not mean that she becomes a slave. For the husband is also to submit to Christ. There can be only harmony. Harmony. Headship is not dictatorship. Kaya meron tayong napapakita na kanta, each for the other, both for the Lord. Wives, submit yourselves to your own husbands. Tingnan naman natin yung sa asawang lalaki. Okay, ang version natin dyan. By the way, ito pong submission has to do with order and authority. Ayusan po yan. Isipin ng Diyos yan sa tahanan na magkaroon ng ayusan at mayroon ng harmony na yung asawang babae magpapasakop sa asawang lalaki. At yung asawang lalaki, alam na hindi madali ang trabaho namin. O, look at your Bible. Tignan natin. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives fear their own husbands in everything. Verse 25. Husbands, love your wives. Alam niyo, this love is not just love. What kind of love is this? Last. Physical love. Hindi mo. Kaya sabi dyan, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Paul had much more to say to the Christian husbands than the wives. He set for them a very high standard. Love your wives even as Christ also loved the church. Paul was lifting married love to the highest level. The husband love for his wife should be one kind of love. This is a sacrificial love.
Kung paano ibibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay ang kanyang buhay. What kind of love is this? This is a sacrificial love. Kung paano si Jacob. Kaya kung may nagtindi ko sa iyo, Patex 6, that is a true kind of love. Iligaw-ligawan lang kayo sa kalsada, that is a true kind of love. Look at Jacob. How many years? 7 years. Hindi ka pwede pa i-bypass si Leah. He serves another 7 years. And plus 6 years. With Laban. 20 years. What kind of love is that? Is sacrificial. With it. Very young. Naalala ko. Ito lang, hindi naman tayo nagtutuwa ng mga. Naalala ko nung that was Amalay kami sa ito. Hindi kayo ko sa akin. Since sabi na mga masusuko at tunay na pag-ibig mo sa awang lalaki pag may sakit yung asawa ng lalaki. Pero kung ikaw ay nagliligaw lang, shortcut ay walang pundasyon yan. Ang awian. Hello. Ang pag-ibig na tinuturo dito, kung paano pinibig ni Kristo, binigay ng buhay. Ganyan ang pag-ibig dapat ang asawang lalaki sa asawang lalaki. Hindi last. Hindi lamang more physical need. Hello, are you listening? Hindi lamang yan ay sacrificial love. Kaya sabi niya in verse 26 that he might sanctify and cleanse with the washing of water by the word. Hindi lamang sacrificial love yan sanctifying love. Sanctifying love. Pag ano yung sacrificial love, ano yung sanctifying love, what kind of love is that? Satisfying love. You see? Masayang rin, harmony. Hello, are you listening? Harmony. Hindi dapat nagpapagod. Listen, ang pera, hindi dapat pinag-aawayan ng mag-asawa. The money is not a problem. Money is solution to the problem. Kundi na, may pera mo. Di ba? At pag-aawayan din. Ang problema, pag walang pera. Hello? Problema na yun. Pero pag may pera, dapat i-manage siya. Hello? Wala yung tao. Kaya mo yata ng yun. Natawag na pa kayo. Hindi pa ito agad. Ubus pa kayo. Alam na pera mo na. Wala na pera. Ang pera, hindi problema ha? Mag-asawa, solution. Blessing na blessing. Okay. Punta na tayo doon sa relationship between parents and children. Relationship. Makita natin relationship between husbands and wives. Ito naman ay relationship between parents and children. Sabi sa Ephesians chapter 6, children, obey your parents in the Lord, for this is love. Christian children ought to obey their parents. Nasabi ko dyan, children,
obey your parents in the Lord. Makikita niyo na naman yung authority niya. Submission of the authority, lagi the fear of the Lord, as to the Lord, even unto Christ, dito naman, in the Lord. Number one, we ought to obey our parents, children, you ought to obey your parents. Obedience is right. No further explanation, walang iigit gagan na pa yan na tayo na mga anak ay mayroong susunod. Children, obey your parents in the Lord. Why? This is right. Wala lang anumang mabago at magandang mabulaklak na paliwanag at isabihan ng simple lang sa pag-ibig. Napakaigil na tayo ay sumunod sa ating mga magulang. And that is your authority. Alam niyo, ang authority is the umbrella of your protection. Mainit po, is your umbrella. Yung tatay ang responsible dun sa pamilya. And that is your protection. Authority is your protection. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tatay. Ano ba? In verse number 2, sabi diyan, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Para bakit sinabing first commandment? First commandment with promise. Makikita natin sa 10 commandments. Commandment 1 hanggang 4, very good. Commandment 5 to 10, referring to your neighbor, to your family. And who is your first fellow? Who is your first neighbor? Is no other than your parents. May mga tao magaling sa ibang tao. Magaling sa kapwa, pero pagdating sila ng pamahal, hindi magaling. Pero alam mo, kaya sinabi yung which is the first commandment. Yun ang big commandment. Yun ang first sa iyong kapwa ang pamahal. May mga tao, di ba? May nanglalabas na pera doon sa mga barkada. Pagdating sa bahay, kailangan ng mga maputa. Maybe doon sa mga. Pangalawa, obedience is commanded. Obedience is commanded. At sinabi yan, honor thy father and mother. To honor is much more than to obey your parents, but to show respect and love. Honor is to show respect and love. Alam ko po yung Mother's Day. Show respect and love. Even, pakita mo yan. Yung ating pagmamahal sa ating mga magulang. Okay? Alam niyo, ang naman kayo ating tatay, alam, mayakap na sa mga magulang. Yung aking father-in-law ay papreno, at least siya nakaroon sa ng hospital rin. Dumating sa point na talagang malalang nagugulong. Mayakap siya. It's not too late para i-happy mo ng person. At sasabihin mo, hello, honor is to love. Obedience is commanded and obedience brings blessings. Ano po sabi yan, verse number 3? That it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. Alam niyo sabi yan ng Apostol Pablo, yan ay patungo sa promised land. The children of Israel already entered the promised land. Okay? Pero sinabi niya dito, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the land of the land that conquers.
tayo ay sumusunod, ang sabi ko dyan, that it may be well with you. Well with you. Mapapabuti. Mapapabuti. Ang mga anak na masunurin sa kanilang magulang ay mapapabuti. Pero, yung isipin, mapapabuti. Diba? Ang problema, tama yung mensahe ng anak. Ngayon ay malapit na nais maging palaya, hindi man sila bayan walang magagawa. Pero maganda nagsisi mo, ano kasi doon, halaman mo, ako yung nagkamali, di ba? Nasa ulo yung pagsisisi, ikaw yung nagkamali. Pero ang mga anak na sumusunod sa kanilang magulang, mapapaw. Well, Vicky! Well, Vicky! Kasi hindi mga anak dito na ayos ang buhay. Sumunod sa magulang. Amen? Salamat sa mga anak na masunod sa kanilang magulang. O, napapabuti. Pero yung matigas sa ulo, ay, natutuhay. At ayaw ko may tatlo na rin anak, kaya kinalang ko hindi magaling ba? Kung pili, hindi mo pwede na namin. You have your own decision. Maganda, pagpepe, tidak ko, ganito ka lang. Makala, pwede mo ka lang. Kailangan may direksyon ng buhay. Pag marami kang sasabihin, ayaw nila. Kailangan ang simplify mo yung sasabihin. Kundi, iba sabihin nila. Pero mga anak, sabi nila, God made them well with you, mapapabuti ka. Ano pa sabi niya? Ano pa yung pangako? Sa verse 8. And thou mayest live long. Thou mayest live long. You see? Makapatid yan ang makita natin relationship. Hindi na natin touch yun. Relasyon ng father and children. Kundi children sa parents. Maganda yung disenteng ng Diyos sa tahanan, magkaroon ng halo. Ano kalaban natin yan? Matuto tayo, subok sa only by pride, having contention. But with the will of Christ is wisdom. Number one, walk in unity. Pwede tayo magkaisa, and in grace, and the ground, and the peace, and walk in purity. Walk not as other Gentiles. Walk in God. Walk as children of light. And walk carefully. And walk in harmony. May mga bagay tayo dapat isuko sa pagkakasuko natin. Nais ng Diyos mangyari sa bawat tahanan. Meron ko harmony. Magkakaroon tayo. Nais ko lang basahin itong 1 Peter chapter 3. Ito po kayo sa mag-asawa. Alam mo, maganda makita sa mag-asawa. For your partner. Sila. Magkatuan, magkasama. Nananalangin po. Likewise, you husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. That your prayers be not hindered. Alam din Pedro, tahanan sa mag-asawa ay nananalangin. Maganda magka-partner ng mag-asawa at magandang relasyon ng mag-asawa may answered prayer. That your prayers be not hindered. Walk in harmony between
husbands and wives, parents at church, sa mga anak, matutulungan siya. Tayo po yun. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagkasalamat po kayo dahil meron po kami manual, meron po kami Bible, Emmanuel Life. Sa pamagitan nito ay tinutulungan niyo at nais niyo pang iangat ang antas ng ating buhay. Nais niyo na mapabuti po kami at magiging mapapala at magiging patutunan. Kilala niyo kami at wala ko yung pangitangin sa iyo. Nais po namin lumakad, may pagkakaisa. Nais namin lumakad na meron po tatansayan. Nais namin din lumakad na meron po pagkakatumbang. At ito po yung unity at harmony sa aming buhay. Ikaw ang mausap sa inyo. Kung meron bang kami dapat isuko, matuto kami magpakumbaba, at matuto kami isuko. And let this invitation, Lord, be your invitation. Ito po ay dalagin namin sa pangalan ng Jesus habang nag-iwat at nag-iwat tayo. If the Lord spoke to your heart, why don't you raise up your hand? I will pray for you in the future by what you say. Pastor Jerry, could you please pray for me? Yes, I will pray for you. Is there anyone here that God bless you? God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. How will you raise? Mga anak, obedience is right. Obedience is humble. Ang pagsunod, blessed ko. Nais mong ikaw na anak ay maging masunod. If that is your prayer, why don't you raise up? Amen. God bless you. Young people, Pastor, would you please pray for me? Yes, I will pray for you. Young people, may ikaw ay maging masunod. Alam mo may mga struggle tayo. Mga nanay, tatay, sa pagkasawa, magkaroon tayo ng heart. Habang tututunan yung ating kapwa, if you are sincere in raising your hand, if the Lord spoke to your heart, may mga bagay tayo na katisulo sa Panginoon, why don't we come and humble ourselves and lift up before God? Walk in unity, walk in purity, walk in harmony. If you are sincere in raising your hand, why don't we come and lift up before God? Tumapit po tayo, tumulog tayo, mga tatay namin, ilapit natin, ilugod natin sa pagkakas ng ating pamilya ng mga Diyos, may namin sa inyo.
Salamat po, O Diyos. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na matapat. Mahal mo po kami, Panginoon. Nais nyo na makita sa amin, kami lumalakad na may magkakaisa. Nais nyo makita na kami lumalakad na mayroon pong kalinisan. Nais nyo makita sa amin, kami lumalakad na mayroon pong pagkakatugma-tugma. Panginoon, nalalaman nyo ang aming mga kailangan. Ikaw, O Diyos, ang aming kalakasan. Ikaw ang aming katagumpayan. Tulungan niyo ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, bawat ama ng tahanan, pinanata at mga anak. Nais namin, O Diyos, pagkaroon ng tahanan ng Diyos, tahanan may takot sa iyo, Panginoon. Hayaan niyo, kami ay maging patuloy. Salamat po sa bawat isang lumapit. Ikaw, O Diyos, ang sumagot at tumulong sa mga kahilingan na ipusat sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa church nito. Salamat po sa buhay ng aming pastor, sa buhay ng Magdori, sa bawat isa po, na alam po namin ang church nito ay maraming natulungan at mga pamilya na buo at naayos. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ay aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Okay, yung naman sa mga isina natin, wala pang kailangan ng kaligtasan. At naisip ko na ako ng kasigurahan. Langit po, pwede po kayong pagdating dyan. So, ayan po, ay pwede kayo dito para alamin po paano po kayo ng kaligayahan ng kaligtasan. Sa mga balatan, sa isip natin. Okay, kaya ano po, kaya pwede kayo tanong dyan sa mga kapatid. Okay, kaya salamat po sa mensahe at naging magpapala po at talagang malaman mo. Kaya pagkakataon po natin muli na talagang hindi na kasawa ng Panginoon. Ito ay dapat tayo sa awit mo tayo sa Tayo po tayo lahat. Awitin po natin ang song number 63. 63 as our song called Stepping in the Light. Together now, crying, walking, and
Okay, tapos po tayo sa pagbahagi ng ating panambahan, ang pagbibigay po. Sino at pangati po yan. Kaya sa pagkakataon nito, pareho na po yung ating bibigay at ganyan pagkakataon. Tawagin natin si Brother Christy Morris at nalangin sa special number. Parang Diyos sa sinabi sa parang pumasa yung mga salita kaya pastor Jerry of Diyos pumasa ang pagbibigay ng mga gusto ng isang kanakan at tuwa ng Diyos tayo sa dalawa There's no way to wish you are. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, you taught me above all. Above all power, above all peace, above all nature and all created being, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to finish you up. Crucified, lay behind
you were crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me above like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me above. Okay, salamat po. Tuloy ko natin dalangin yung ating pastor po. At bukas po ay ating pastor special po natin sa tao. So, magkakapit po sa puntahan. Tayo naman po ay hindi pala magbiyahe, mga men,